What's up, everyone? I'm Kate, and welcome to our podcast. So, today we're diving into one of the most debated topics in the modern ethics, the same-sex marriage. So, we invited guests na merong different perspective tungkol sa napakalaking usapin na ito. So, layunin din ng podcast na to na mas mapalalim pa yung pag-unawa natin sa pamamagitan ng isang organisadong talakayan. So, hello everyone! I am Muffin and I'm a pro-marriage advocate. Naniniwala ako na mahalagang mapag-usapan ito ng bukas ang isip at may paggalang sa bawat pananaw. What's up everyone? I'm Siren and I'm gonna share my take with a religious or natural law perspective. Babahagi ko rin kung paano naapektuhan ng paniniwala at tradisyon ang pagtingin natin sa isyong ito. Hello, ako naman si Jason at i-share ko ang perspective ng advocate for separation of church and state. Ipapakita ko kung bakit mahalaga na maging neutral ang government sa usaping ito. Hi, ako naman si Kat, ang inyong analyst. Tutulungan ko kayong himayin ang mga idea at i-compare ang iba't ibang pananaw. So, sobrang laking issue nito para sa akin kasi for me, ang kasal, hindi lang yan basta sa papel Sagrado yan. Bukod pa sa sagrado, tungkol din yan sa dignidad, legal protection, at syempre, unconditional love at pamilya. Para sa akin, ang pagmamahal ay hindi dapat nililimitahan ng kasarian, kundi ng tunay na intensyon at commitment ng dalawang tao. And on the other side, meron kasi tayong existing traditions, culture, and biological definitions tungkol sa kasal na pinaninindigan na mula pa noon. Mahalaga rin na kilalanin natin ang mga pundasyong ito dahil nakaugat ang maraming paniniwala ng lipunan. So dahil dyan, marami ang patuloy na magtatanong, paano nga ba natin babalansehin ang relasyon ng religious beliefs at secular government or neutral government? Kasi kailangan din natin isipin kung paano mapoprotektahan ang karapatan ng bawat tao nang hindi naaapektuhan ang kalayaan ng ating relihiyon. Ngayon, gagamitin natin ang natural law theory at modern moral perspective para makita natin kung meron bang middle ground or kung yung mga pananaw ba na ito ay talagang magkasalungat. Susuriin din natin kung paano nagkakaiba-iba ang mga interpretasyon ng bawat panig sa konsepto ng moralidad. So, from the perspective of liberalism and social justice, it is clear na ang usapang ito ay tungkol sa karapatang pantao. If we value equity, hindi natin dapat i-deny sa isang grupo ng tao ang karapatang magpakasal base sa kung sino ang partner o minamahal nila. Sa ganitong pananaw, ay ang pagkakapantay-pantay ay hindi lamang ideal kundi isang obligasyon ng lipunan. And that's where the separation of church and state comes in. Dahil even if a religious disagree on same-sex marriage, the state job is to protect everyone's right, regardless of their faith. So we have to keep holy matrimony and civil marriage separate from each other dahil magkaiba naman talaga yan. Sa madaling salita, hindi dapat isang paniniwala ang magpakita ng batas para sa lahat. So, you're saying the law should be utilitarian, doing what's best for the most people's happiness and stability, especially for same-sex couples? Ibig sabihin, ang focus ay nasa kabutihang panlahat at hindi lamang si isang grupo. Exactly. A neutral government shouldn't enforce one specific religious doctrine on the entire population. Dapat ay patas ang pagtingin at pantay ang proteksyon sa lahat ng mamamayan. Pero we still have to look at natural law theory, which says na morality is grounded in our human nature. Hindi lang sa desisyon ng government, kahit modern na tayo, ipinapakita nito na may mga likas na batas na sinusunod ang tao bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Oo, tama. Natural kasi more on intrinsic good siya. Isa sa pinaka-importante is reproduction and the preservation of life sa traditional perspective. Ito ang basehan kung bakit may mga limitasyon sa kung ano ang itinuturing na moral o hindi. Exactly. Dahil ang marriage ay may natural telos or purpose, the union of a man and a woman who can biologically procreate, because same-sex unions aren't reproductive by nature.
Sinasabi nito that they violate the natural moral order. Yun yung main point nila. Para sa pananaw na ito, mahalaga ang pagsunod sa likas na layunin ng kasal. Pero hindi ba't ang moral reasoning ay part pa rin ng natural law? Humans have the reason to see that love and commitment are goods too, di ba? Kahit same-sex pa yan? Ibig sabihin, hindi lang pisikal na aspeto ang dapat isaalang-alang, kundi pati ang emosyonal at sosyal na connection. Diyan nga nagkakaroon ng conflict dahil habang sa biological side of natural law says no, the social order side can argue na yung stable loving homes even without biological children still support the good of stable society, including same-sex families. Pinapakita nito na may iba't ibang interpretasyon kung ano ang tunay na kabutihan sa lipunan. So, may pagkakaiba tayo ng pananaw between autonomy, the modern, and biological purpose, the natural law, lalo na when it comes to same-sex marriage. Makikita natin na parang may matibay na batayan ang dalawang panig. And the middle ground might be recognizing that while natural law informs personal morality or religious rules, the modern world requires pluralistic approach o kung saan yung everyone's right ay protected, including same-sex couples. It's a tough spot. It's a disagreement on whether marriage is a biological reality we must follow or a social contract we can change. Especially in today's context, pinapakita nito na patuloy na nagbabago ang pananaw ng lipunan sa kahulugan ng kasal. In the end, our group reflects that both sides value the social order and the pursuit of truth. Magkaiba ang views on same-sex marriage. Mahalagang kilalanin na ang bawat panig ay may layuning mapabuti ang ating lipunan. While we might not agree on the definition of marriage, we agree that the discussion must be grounded in respect and human dignity. Importante yan. Ang respeto sa isa't isa ang susi sa maayos na diskurso. So, thanks for listening to our analysis. This has been Group 8, Take on the Ethics of Same-Sex Marriage. Umaasa kami na may natutunan kayo at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isyong ito. Maraming salamat. We are the ethical people. It's a wrap, guys! Okay na po. Okay na po. Okay na to. I just had to let you know you're